Isang binatang nakaupo sa kanyang mesa sa opisina ang tumingin sa kanyang relo. May konting oras pa, ilang minuto ang lumipas, tapos na ang araw ng trabaho, at nagsimula ng maghanda ang lahat na umuwi. Nagpaalam ang mga kabataan at nagkomento na maganda ang kanilang naging trabaho ngayon. Sa palagay niya, pagkatapos ng trabaho, dapat laging mabilis na umuwi. Ang prinsipyong ito ang dati nang tumulong sa kanya na mamuhay ng mapayapa. Ang pagnanais na sobra-sobra ay karaniwang nagdudulot ng kabiguan, kaya kung itatabi mo ito, maaari kang mamuhay ng matatag. Tinitingnan ang kwarto sa kabila. Nakita ng binata ang mga mandirigmang nagsasanay ng kanilang kakayahan. Naisip niya na nagsusumika pa rin ang mga ito. Mukhang kahanga-hanga, gaano man kadami ang beses niyang tiningnan ito. Sa sandaling iyon, isinasagawa ang kasanayan na constellation na nagbibigay liwanag. Noong 2050, sinalakay ng mga halimaw ang planeta, kasabay ng mga kakaibang nilalang na tinatawag ding konstelasyon. At nagsimulang lumitaw ang mga tao na, pagkatapos magising, ay nakalalamang sa paggamit ng mahikal na kakayahan. Ang mga halimaw at ang mga nagising ay naglaban ng walang humpay. Ngayon lang nila narating ang pansamantalang balanse. Ang sentral na akademya ay matatagpuan sa kabisera ng bansa. Dito tinuturuan ang mga minero upang maging mga mangangaso. Matagal nang nagtatrabaho dito ang binata, mga nagising, mga mangangaso, mga konstelasyon. Mukhang astig pero hindi angkop ang ganitong bagay para sa mga simpleng tao tulad niya. Sa gabi, nakaupo sa harap ng TV, pinanood ng binata ang balita. Iniulat ng tagapagbalita na 200 tao na ang naiulat na nawawala ngayong buwan. Ito ay inanunsyo ng Hunters Association. Sinabi niya na ang mga nawawalang tao ay konektado sa konstelasyon ng Hari ng Kagasusan. Naisip ng binata na paulit-ulit lang sinasabi ng screen ng TV ang paihong bagay araw-araw. At tuloy na nagngangalit ang hari sa hilaga. Ang susunod na balita ay tungkol sa issue sa budget na nagdulot ng alitan sa pagitan ng Hunters Association at Civil Union. Huminga ng malalim ang binata. Nagsusuntukan pa rin kaya sila. May mga gustong gumastos habang ang iba naman ay nananawagan ng pagtitipid. Akala niya hindi na ito magtatapos at pinatay niya ang key. Kahit na nagbago na ang mundo, nananatili pa rin ang mga taong nagsasamantala. Kaya patuloy pa rin ang katiwalian at krimen hanggang ngayon. Parang iba na ang lahat pero sa totoo lang, walang nagbago. Inisip ng binata na ang lahat ng ito ay ginagawa ng mga mas matalino at mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kanya. Ano ang magagawa ng isang tulad niya? Naisip ng binata na marami ang tatawag sa kanya na talunan o duwag dahil sa mga ganitong pag-isip. Pero tinawag niya itong karunungan. Naisip ng lalaki, mas lalo siyang sumusuko, mas naging madali ang buhay. Huwag nang umiyak kung walang epekto ang mga pagsubok mo. Wala namang saysay na malungkot dahil sa kakulangan mo sa talento. Mas mainam na mamuhay ka na lang sa kung ano ang meron ka. Habang siya ay nakakatulog na, napansin ng lalaki na may dumating na mensahe sa kanyang smartphone. Sino kaya ang nagsusulat sa ganitong oras ng gabi? Inalok ng mensahe ang binata na maging gising. Binibigyan din ito ng 100% garantiya na mapipili ang tamang konstelasyon. Ngumiti ang lalaki. Anong klaseng lumanang panlilinlang ito? Hindi pa nga nakakatawa. Habang siya ay natutulog, naisip ng binata kung nais niyang maging gising. Siyempre, gusto niya. Kahit ang isang gising na rank ay nangangarap ng promosyon. Sang-ayon ang lahat kung ganoon lang kasimple. Umiikot ulit ang mensahe. Pero hindi na sumagot ang binata. Nagising ang lalaki at agad na tumingin sa screen ng kanyang smartphone. May 7 bagong mensahe. Nainis siya. Masaya siyang hindi pinansin ang mensahe ng psycho na yon. Isang malaking dibdib ang lumitaw sa harap ng mata ng binata. Ano ito? Hindi siya makapaniwala. Totoo ba ang mensahe sa gabi? Isa sa mga mensahe ang nagsabing nakumpirma na ang kanyang pahintulot. Naisip ng binata, sinabi niya lang na magiging maganda iyon. Pero hindi niya nasabi. Anong kleseng panlilinlang ito? Kapag natulog na ang kandidato, kinansela ang pagpili ng konstelasyon. Ngunit natapos ang paghahatid ng sistema. Nagbasya ang binata na dapat may kagamitan sa dibdib. Isa sa mga mensahe ang nagsabi na kung sasabihin niya, status window, ito ay magbubukas. Binanggit ng binata ang salita, at tunay ngang lumitaw ang bintana. Ngunit naglalaman ito ng nakakahiyang impormasyon na ikinahihiya niyang ipakita sa iba. Naisip ng lalaki, hindi mahalaga kung anong klase ang pagisingan niya. Ang mahalaga ay ang katotohanan mismo. Ngunit ipinakita ng sistema ang katangian. Landas ng dakilang kabalyero, rank SSS. Kailangan niyang tumingin sa kahon. Iniulat ng sistema na ang random na kagamitan ay ang alamat na baluti ng Golden Guard ng Divine Beast. Anong ibig sabihin yon? Katangian na may ranggong SSS at legendary na kagamitan. Isang sa 1,000,000 pagkakataon. Kung nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, sigurado ang batang lalaki na akyat siya sa tuwa. Pero ngayon, iba na ang lahat. Nagbasya siyang itapon ang kagamitan at nagsimula ng maghanap ng mga trash bag. Sigurado siyang hindi ito biyaya, kundi sumpa na magpapasira sa kanyang buhay. Wala siyang balak mamatay sa laban. Pero masamang ideya ang pagtatapon ng mga bag. Kung may nakakita ng isang legend na bagay sa kanilang lugar, magiging seryoso ang mga kahihinatnan hanggang sa magbanggaan ang mga guild. Nagpa siya ang binata na kailangan muna niyang pumasok sa trabaho. Nagulat ang kanyang boss sa trabaho, pero nagpa siya ang batang empleyado na magtrabaho lamang ng kalahating shift. Sabi ng binata na may mahalagang bagay siyang kailangang asikasuhin. Makalipas ang ilang sandali, nasa labas na siya ng lungsod, sakay ng bus papuntang Incheon. Sa huli, nagpa siya siyang alisin ang bagay na nagbabantang sa kanyang mapayapang buhay. Nag-alala ang binata dahil ang tawag dito ay ang daan ng dakilang kabalyero. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na ang binata sa dulo ng kanyang paglalakbay. Nakatayo siya sa gilid ng isang bangin. Ibinaba niya ng buong lakas ang mga maleta at sinabihang pumunta sa impyerno. Sa pakiramdam ng tagumpay, umuwi ang binata kinabukasan ng gabi. Agod na siya,
4 na taon na ang nakalilipas, isang pagsabog ang yumanig sa isa sa mga gusali. Noong parehong taon, isang sa pinakamakapangyarihang nagising na nilalang sa kasaysayan ang umalis ng bansa kasama ang kanyang grupo dahil sa isang alitan sa estado. Dahil dito, mas naging madalas ang paglitaw ng mga halimaw at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga mamamayan. Hinamon ng mga mapanirang halimaw ang mapayapang populasyon at kailangang kumilos na tungkol dito. Ginamit nila ang anumang paraan na mayroon sila upang mapalayas ang mga halimaw. Ngunit patuloy pa rin ang paglaki ng kanilang bilang. Umabot na sa puntong nagpasya ang mga tao na wala ng pag-asa. Hindi pa kailanman naging ganito karami ang mga halimaw. Saan naghahanap ang gobyerno? Iniulat ng isang empleyado sa boss na papalapit na ang mga halimaw. Kailangang makipag-ugnayan sa mga mangangaso. Nanganganib ang direktor. Kailangan ng tulong. May mga batang nasa isang kwarto. Natakot sila. Yung lalaking nakakita sa mga bata sa labas ng bintana ay nakita ang halimaw at lalong nataranta. Nang dumaan ang halimaw, napansin nito ang mga bata sa labas ng bintana at huminto. Nagtago ang mga bata sa mga sulok dahil sa takot. Sobrang natakot sila. Sinira ng halimaw na uhaw sa dugo ang bintana at tumasok. Hindi alam ng binata kung maituturing ba niyang swerte na siya lang ang nakaligtas sa silid na iyon. Hiniling ng mamamahayag sa mga mangangaso at nakaligtas na tumingin sa kamera. Kukuha siya ng larawan para sa press at publiko. Sinabihan niya ang batang ngumiti. Dahil ang makaligtas sa ganitong sakuna ay isang tunay na himala. Nakita ng binata ang mga maleta na itinapon niya sa bangin papunta sa ilog noong nakaraang araw. Anong ginagawa nila dito? Nasa harap ng ating bayani ang isang suite ng armor. Maraming nangangarap ng ganito, ngunit para sa binata, ito ay parang mga tanikala. Inatunayan ng window ng estado na ito ang alamat na baluti ng Golden Guard ng Divine Beast. Ito ay permanenteng nakakabit sa unang nagbukas nito. Nagulat ang binata. Posible bang mag-isa ang isang bagay na magbin sa isang tao? Pero impossible iyon. Maraming maginhawang katangian ang item na ito, tulad ng kontrol sa paghinga, regulasyon ng temperatura ng katawan, automatikong pag-ayos, imbakan sa bulsa, at automatikong paghahanap para sa may-ari. Siguro kailangan niyang isuot ang armor at gamitin ang pocket storage. Malamang nasa dito ang armor dahil sa auto-search. Nagba siya ang pangunahing tauhan na maaring mapanganib ang kanyang buhay kung mahahanap ang armor na ito sa kanya. Nagtataka ang ating bayani, paano nga ba ito isinusuot? Marahil ay may salita para dito, tulad ng equip. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, lumitaw ang armor sa lalaki. Totoo ngang gumana ito. Naisip ng pangunahing tauhan na mas astig ito kaysa sa inaasahan niya. Nagpa siya ang kabalyero na hindi na maaring magpatuloy ito. Siguradong may impormasyon doon sa akademya. Inili ng ating bayani na hanapin ang function ng pocket storage sa pamamagitan ng paghahanap ng kaukulang pindutan sa screen ng status. Tinanong ng boss si empleyadong Yu kung hindi siya nagtatrabaho ng kalahating shift ngayon. Ang binata ay sumagot na mayroon siyang mahalagang bagay na kailangang asikasuhin, kaya kailangan niyang bumalik sa trabaho. Naisip ng ating bayani na kung susuriin niya ang mga materyales sa pagsasanay para sa mga mangangaso at ang listahan ng kagamitan, tiyak na makakakita siya ng isang bagay. Ang parusa sa mga katangian ay lumabas na mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Kailangan ba niyang laging makipaglaban ng malapitan? Karaniwan, kung malaki ang mga parusa, dapat mayroon ding maraming benepisyo. Gayunpaman, nakasaad lamang nagagantimpalaan ang mandirigma sa paglaban sa kasamaan, sa pagprotekta sa katarungan at kabutihan. Nagba siya ang binata na simulan sa pagpili ng lahat ng material na may kaugnayan sa kasanayan ng kabalyero at malapit na labanan. Nagba siya ang ating bayani na meron na siyang lahat ng kailangan at oras na para umalis. Dalang-dala niya ang flash drive. Nagpa siya si Ginoong Yu na huwag gumamit ng elevator at maglakad na lang sa hagdang. Sa ganitong paraan, tiyak na hindi siya mapapansin. Narinig niya ang mga boses sa ibaba. Anong nangyayari doon? Tinanong ng kabalyero ang babae kung bakit tinanggihan ang aplikasyon nila. Kung sasali siya sa kanila, agad siyang tatanggapin ng kanilang guild, Avalon, pagkatapos ng graduasyon. Magandang alok iyon. Muling sinabi ng babae na ayaw niya. Sa tingin ng ating bayani, mukhang may problema ito. Ang akademya na nagsasanay sa mga nagising at manghuhuli ay may mga guild. Aktibong nakikipagkompetensya sila para sa mga estudyanteng may magagandang kakayahan o bihirang kasanayan. Karaniwan, kailangang makipagkompetensya ang mga guild at opisyal na kunin ang mga estudyante sa kontrata kapag nanalo sila. Sabi ng babae na alam niyang may mas magandang kontrata na naghihintay sa kanya pagkatapos niyang mag-level up. Sino ba sa tingin nila na siya? Akala ng binatang lalaki na kilala ang Avalon Corporation sa kanilang agresibong pagkuha ng talento. Kailangan ng tulong ng babae. Tinawagan niya ang guild ni Chayaong at sinabi na sinusubukan ng guild ng Avalon na pilitin ang babaeng estudyante na pumirma ng kontrata. Nangyayari ito ngayon sa emergency staircase ng Gusali B2. Biglang dumating ang mga kinatawan mula sa ibang guild. Tinanong ng lalaki kung ano ang ginagawa ng knight na ito. Hindi ba niya alam na hindi pwedeng makialam ang mga estudyante sa proseso ng kontrata? Sabi ng opisyal ng batas, binigyan na ng babala ang guild na kinakatawan ni Knight na si Chang Yun-so. Ngumiti ang Knight at sinabi na kausap lang niya ang babae. Nagpasalamat ang estudyante sa kanyang tagapagligtas. Sinabi ng opisyal na kung mangyari ulit ito, dapat makipag-ugnayan ang babae sa komite ng disiplina. Hiningi ng estudyante sa kanyang nakatatandang kasamahan ang kanyang numero ng telepono, sakaling kailanganin niyang humingi ng tulong muli. Nabigla ang ating bayani. Hindi ba alam ng estudyante na kasing sama lang ng Avalon ang guild na ito? Akala niya ay maayos na ang lahat. Ngunit nananatili ang mapait na pakiramdam ng hindi pagkakasya. Sinabi ng sistema na may gantimpala para sa nagawang trabaho, at pinili ng binata ang isang puntos ng karanasan. Pag-uwi, muling sinuri ng ating bayani ang window ng estado. Natuwa siya ng labis dahil akala niya hindi niya makukuha ang lahat ng kasanayan ng isang kabalyero.
Noon, tila imposibleng mangyari ito, at ang mga konstelasyon ay magugulat sa ganitong kasanayan. Ang natatanging kasanayan, pagsasagawa ng Sigwald von Engrel. Ang natatanging kasanayan, ang sining ng Platinum Spear ni Ryuko. Kayang matutunan ng binata ang anumang natatanging kakayahan ng mga alamat na kabalyero. Natatanging kasanayan, ang sining ng malapit na laban ni Komandera Rachel sa disyerto. Akala ni Ginoo Y na ganap na iba ang lahat dito sa inaasahan niya. Natanggap ng ating bayani ang natatanging kakayahan sa pakikidigma ni Grendel, ang Omniscience. Kung pantay-pantay ang lahat, ang meron ng mas marami ang mananalo. Ang silid pahingahan sa akademya. Sabi ng binata, masaya lang siya. 3 lang sila bawat taon. Ang mga pagsusuli sa midterm, pati na rin ang final at graduation. Kung isasama mo pa ang paligsahan sa palakasan, magiging 4 na yon. Kaya, sa totoo lang, isang pagitipon bawat season. Tinanong ng isang kasamahan kung ano ang ginawa ni Ginoo kahapon. Sobrang gulo na ang Avalon Guild. Sumagot ang binata na nagreklamo siya kay Chaiyang dahil hinuhuli nila ang isang estudyanteng babae. Sabi nila, espesyal ang batang ito. Galit na galit ang guild. Sabi ni Ginoo na ganito talaga ang takbo ng mga bagay. Sinabi ng binata na ang babae ay may katangian ng isang alkemista. Kaya't kailangan ng Avalon Guild siya kahit ano paman. Nagulat ang ating bayani dahil lahat ng guild ay naghahanap ng mga alkemista. Natatakot si MR. Paano kung malaman nila na siya iyon? Ipinahayag ng kanyang kasamahan ang tiwala na malapit nang malaman nila ang katotohanan. Sa palagay ng ating bayani, dapat niyang samantalahin ang programa ng proteksyon sa saksi. Sinabi ng kanyang kasamahan na sa anumang kaso, kailangan ang pag-ingat. Panahon na ng pagsusulit sa pagtatapos. Kung mawala ang kanilang leader, mahihirapan ang lahat. Matapos mag-isip ng sandali, napagtanto niya na hindi niya maaring sumuko lang. Walang madaling solusyon. Alam ni Ginoo na hindi niya kayang kumuha ng bodyguard sa kanyang sahod. At kahit ang mga guild ay hindi tutulong sa isang karaniwang empleyado, pero wala siyang balak na harapin ito. Magiging maganda sana kung makakakuha siya ng isang legendary na kasanayan at armas para sa pagising. Pagkatapos ay makakabalik na siya sa kanyang normal na buhay. Para siyang biro ng isang tao na pilitin siyang tahakin ang landas ng pagising sa ganitong paraan. Earth Class Academy. Ang kabalyero na nag-ipon ng impormasyon ay natuklasan ang batang lalaki na ito. Si Yu Sang-won, 32 taong gulang. Pinuno ng Departamento ng Pagpapanatili ng Teknikal na Pasilidad. Akala ba talaga ng lalaking ito na magiging ligtas siya matapos siyang makialam sa kanyang negosyo? Sinabihan ng kanyang mga kasamahan si Yon Siyong na magpakalma. Ang estudyanteng sumira sa isang empleyado ay magpapataas ng ingay. Isa na siyang isang kabiguan sa buhay, ipinanganak ng walang kapangyarihan. Nagulat ang isa pang kasamahan. Talaga bang gagamitin ni Yon Siyong ang oras niya sa ganitong basura? Sinabihan nila si Yon Siyong na huwag na itong pansinin. Pwede nilang hanapin ang ibang target. Hinati ng akademya ang mga estudyante ayon sa kanilang katayuan. Heavenly, Earthly, at Ordinary. Bilang isang gising na si Rank, hindi siya makakapasok sa Heavenly Class na nagtitiyak ng daan sa malalaking guild, kaya nanatili siya sa Earthly Class. Ang pagkakaiba sa mga klase ay tunay na parang langit at lupa. Ang Heavenly Class ng mga nagising ay responsible sa proteksyon at seguridad ng bansa. Ang Heavenly Class ay isang napakagandang pagkakataon upang makamit ang kapangyarihan. Maraming nagtapos dito ang may pagkakataong makapasok sa Avalon bilang isang master. Sabi ni Yon Siyong na gagawin niya ang lahat para makapasok sa Heavenly Class. Hindi pa nga niya mapataas ang kanyang antas. Ginamit na ang lahat ng paraan, pero walang nangyari. Napansin ng kanyang kasamahan na mas makabubuting humanap na lang ng ibang solusyon ngayon. Hindi nila pwedeng sayangin ang oras sa empleyadong ito. Sabi ni Yon Siyong na kailangan pa rin nilang sirain ang buong tamang kabiguan na ito. Kung hindi nila gagawin ito ngayon, hahadlang ang ibang empleyado sa kanilang daan sa hinaharap. Kailangan nilang magbigay ng halimbawa. Sabi ng binata, may punto siya. Sabi ng isa pang lalaki, hindi niya alam ang kanyang lugar. Paano ba talaga ayusin ni Yon Song ang sitwasyong ito? Sinabi ni Yon Song na may kilala siya na magaling sa ganitong bagay. Nagulat ang kanyang kasamahan. Tinatanong niya ba ang tungkol sa mga mangongolekta ng basura, mga tagapag-ani ng basura at mga sumasamba sa demonyo ay mga kriminal na grupo na kalaban sa parehong mga halimaw at tao. Ang mga sumasamba sa demonyo ay naglilingkod sa mga Diyos na tutol sa sangkatauhan. Makipagnegosasyon sa kanila ay imposibleng gawin. Ang mga tagalinis ng basura naman ay nagtatrabaho lamang para sa kanilang sariling kapakinabangan at madalas ginagamit ng mga guild para sa maruming gawain. Tinatanong ni Yon Song kung bakit ganoon ang kanilang pagkabigla. Sa huli, alam nila na lahat ng malalaking guild ay may koneksyon sa mga tagalinis. Bahala ng ayusin ng tagapag-collect ng basura. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakalat ng ilang usap-usapan. Nagulat ang kanyang agad na nakakataas. Anong klaseng bakasyon ang maaring mayroon sa panahon ng mga huling pagsusulit? Sa 5 araw, hindi bababa. Inaasahan ito ng ating bayani, ngunit naging matigas ang ulo ng kanyang boss. Inisip ni Yon Song na sapat na ang ilang araw. Magiging maayos ang lahat kung magtatago siya sa panahong iyon. Tumanggi ang kanyang boss. Ang kanilang slogan ay pagkakaisa, kaya walang mangyayari. Hindi siya baguhan, kaya bakit siya ganito kumilos? Akala ni Yon Song na dapat ay ipaalam niya man lang sa kanyang boss na may naghahanap sa kanya mula sa Guild Avalon. Kung may nangyari man, siya ang unang iimbestigahan. Napagtanto ng ating bayani na malamang na magpapadala ang kalaban niya ng basura para sa kanya. Dahil ayaw nitong madumihan ang kamay. Sa anumang kaso, kailangan niyang umalis sa akademya sandali. Tinanong ng may-ari ng tindahan ng armas, naghahanap ba si Yu Sang-won ng armas para sa proteksyon? Nabigla ang ating bayani. Ganon kabilis kumalat ang mga balita. Sabi ng mga ngalakal, bakit pa siya pupunta dito nang may ganitong ekspresyon kung hindi pa siya nagigising? Binanggit ng lalaki ang mga potion, isang depensibong espada, isang baril na may gas, at isang automatic na rifle. May nakapansin ka ba?
Sabi ni Yu Sangwon na hindi sasapat ang sweldo niya para diyan. Humingi siya ng ilang potion at isang pananggalang na espada. Kukunin niya ito pagkatapos ng trabaho. Sa paanan ng bundok, may isang karatulan na nagbabawal sa karagdagang paglalakad dahil sa posibleng panganib. Nasa unahan ang isang dungyon na puno ng mga halimaw. Pumarito si Yu Sangwon sa itinakdang lugar. May dalang espada sa likod niya. Sa harap niya ay isang dungyon na may ranggong E, ang pinakamababang antas ng paglilinis. Kahit ang isang ordinaryong tao na may sandata ay kayang harapin ito. Naisip ng ating bayani, kung gusto niyang harapin ang lalaking mula sa Avalon, kailangan niyang maging mas malakas. Ipinakita ng window ng status ang paglitaw ng quest sa dungeon. Wasakin ang mga mabagsik na aso. Ang mga mabangis na aso ay mga halimaw na gutom sa dugo. Lumitaw sila sa pasukan ng dungyon. Kinuha ni Yu Sangwon ang kanyang espada at naisip na kailangan niyang gawin ito. Hindi may iwasan ang laban. Isinuot niya ang kanyang armor at tumasok sa laban. Makalipas ang ilang sandali, ang mga halimaw ay nawasak. Lahat sila ay namatay sa isang suntok lang. Napakadali para sa nagising. Salamat sa kanyang automatikong armor. Iniisip ng binata na sa ganitong paraan matutuklasan siya nila. Kailangan niya ng ibang plano, marahil dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Dumarami ang mga katawan ng mabagsik na mga asong nasira. Sa bawat hampas ng kanyang espada, nararamdaman ng ating bayani na lalo siyang gumagaling. Ngayon ay kaya na niyang sirain ang ilang mga halimaw ng sabay-sabay gamit ang isang suntok. Naisip ni Yu Sangwon kung gaano kabilis umuunlad ang kanyang mga kakayahan. Nararamdaman niya ang mga halimaw sa likod niya, nang hindi na kailangang tumingin pabalik. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang kasanayan niya. 30 asong gubat ang nawasak. Kung ibebenta niya ang mga mahikal na bato, agad mapapansin ng asosasyon na siya ay nagising. Matapos pag-aralan ang impormasyon, napagtanto ni Yu Sangwon na isa sa mga epekto ng kanyang baluti ay doblehin ang kanyang mga estadistika. Nakakuha ang pangunahing tauhan ng gantimpala sa paglilinis ng dungyon. Hindi niya inaasahan ang anumang higit pa mula sa isang dungyon na may eran. Ang mga gantimpala ay nakabase sa mga katangian. Nagulat si Yu Sangwon. Talaga bang binibigay nila lahat ito dahil lang sa pag-clear ng maliit at mababang ranggong dungyon? Pinili ni Yu Sangwon na taasan ang kanyang mga stats at iwasan ang mga parusa. Akala niya ay isang napakagandang gantimpala. Isang natatanging kakayahan ang na-activate, ang paningin ng kagubatan, sandata ng elemental knight na si Elarian. Bagamat nasa level 4 lang si Yu Sangwon, kahanga-hanga ang kanyang mga stats. Sa ganitong kalagayan, mag-agawan siya ng pinakamagaling na guild sa bansa. Lahat ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Naisip ni Yu Sangwon na maaring hinahabol na siya ng tagalinis ng basura. Pero ang paglabas ng ganito ay magiging isang pagkakamali. Hindi siya makita ng kanyang mga kalaban dahil sa kanyang armor. Kailangan niyang mahuli ang lalaking iyon bago ito makatakas. Isang ibon ang lumitaw sa langit at nagsimulang paikot-ikot sa ibabaw ng pangunahing tauhan. Hindi maintindihan ng ating bayani kung paano hanapin yung tao mula sa Avalon Guild. Tumingin si Yu Sangwon sa ibon at naisip, baka nagbibigay ito ng palatandaan sa kanya. Ngayon naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng gubat. Iginulong ni Yu Sangwon ang braso niya at itinapon ang tabak ng malayo sa unahan. Tama ang pagtapon at nasugatan ang tagapag-collect ng basura. Ngunit kailangan pa rin niyang maging alerto. Maaring may nakatagong armas ang tagalinis ng basura. Bumangon siya at sinabihan ang Golden Knight na tumigil. Nasa ibang misyon siya at hindi niya hinahanap ang Golden Knight. Ngayon, kailangan niya ng mga potion at benda para sa kanyang sugat. Tinanong ni Yu Sangwon ang kalbo kung anong misyon ang kanyang ginagawa. Sumagot ang tagalinis ng basura na naatasan siyang turuan ng leksyon ang isang lalaki. Pero tiyak na hindi ito ang Golden Knight. Ibinigay ng pangunahing tauhan ang sugatang lalaki ng isang potion at sinabi sa kanya na magpagaling. Nang bumaba ang kanyang depensa, tinamaan siya ng Golden Knight ng kanyang espada. Akala ni Yu Sangwon na naayos na niya ang taong ito. Ngunit hindi pa niya kailanman sinira ang kahit sino noon. Alam ng ating bayani na ang target ng tagalinis ng basura ay siya mismo. Kaya kailangan ito para sa sariling depensa. Nakita ng Golden Knight ang mga gamit na pag-aari sana ng walang buhok na lalaki. Ngayon ay walang may-ari ang mga gamit na ito. Napagtanto ni Yu Sangwon na talagang nahuhulog ang mga bagay kapag namamatay ang isang taong nagising. Kailangan silang kunin. Kinopya rin ang data mula sa telepono ng pumanaw. Tiyak na hindi ito magiging labis. Nagpa siya ang Golden Knight na pwedeng iwan dito ang katawan. Bahala nang ayusin ng mga halimaw iyon. Akala ni Yu Sangwon na wala na siyang dapat ikabahala. Dahil naayos na niya ang lahat ng ebidensya. Lumapit ang Golden Knight sa portal at naisip na oras na para magpatuloy sa pag-level up. Nagpakita ang window ng sistema ng isang babala. Nasira ang kodigo ng kabalyero. Tahimik na inatake ng mandirigma ang kalaban. Dahil dito, hindi siya makakatanggap ng susunod na gantimpala bilang parusa. Ang pag-ipon ng mga bagay matapos siraan ng mapanlinlang ang kalaban ay itinuturing ding paglabag sa kodigo ng kabalyero. Inisip ni Yu Sangwon na ngayon ay may 3 parusa na siya. Kaunti lang ba yon? Nagba siya ang gintong kawal na kailangan lang niyang malinis ang dungyon ng 3 beses. Hindi ito abutin ng matagal. Lumabas ang mga duguang pagong sa dungyon. Sabi ng gintong kawal na masaya siyang alagaan sila. Iniulat ng sistema na nalagpasan ng malalaro ang dungyon at umabot sa antas 6. Naging kakaiba ito para sa ating bayani. Kalma niyang nagpapalakas, pero hindi nawawala ang mga parusa. Siguro dahil nakikipaglaban siya sa mahihinang kalaban. Sabi ni Yu Sangwon na kaya pa niyang mag-level up, kaya magpa-practice siya at susubukan ang susunod na mga dungyon. Mga gagamba na may rube na mata, ang pangalan mismo ang nagsasalita. Inaglaban din ng pangunahing tauhan ang mga halimaw na ito. Pagkatapos malinis ang dungyon, nakatanggap ang ating bayani ng skill point at tinanggal ang gantimpala bilang parusa. Ano ang mga gantimpala na ibinibigay para dito? Hindi tulad ng mga asong gubat at gagamba, hindi mapanira sa tao ang mga pagong. Ang gantimpala ay para sa paglilinis ng mga buhay na nilalang na nakakasama sa tao. Ngayon ay malinaw na lahat.
Ang susunod na kasanayan ay talagang maganda. Nagdagdag ito ng mga tampok tulad ng paghahanap ng kalaban at isang minimapa. Parang nasa laro lang ang minimapa. Punong-puno ito ng impormasyon. Napakalaki ng naitulong nito sa laban. Naisip ng pangunahing tauhan ang buong mundo. Nawalan ng kontak ang kabalyero mula sa Avalon Guild sa Scavenger, na nangangahulugang malapit nang tumawag sila ng mga karagdagang puwersa. Hindi mahirap harapin ang isang tagalinis ng basura. Pero kaya bang talunin ng ating bayani ang Avalon Guild? Mayroon siyang lahat ng ebidensya. Kailangan niyang harapin sila nang hindi man lang direktang nakikipag-ugnayan. Makalipas ang 3 araw, nagsimulang mag-alala si Yonsang. Bakit hindi nakikipag-ugnayan ang garbage collector? Lahat ng deadline ay lumipas na. Sinabi ng kanyang katrabaho sa kanyang boss na may problema sila. Lahat ng mensahe sa kolektor ng basura ay na-upload na sa network ng akademya. Sinuri ni Yonsang ang impormasyon at nakumpirma na ito nga ang kaso. Pero paano nangyari ito? Sino ang may access sa kanyang telepono? Idinagdag ng kanyang katrabaho na nagsimula ng magkalat ng mga tsismis ang mga empleyado matapos ang pagkawala. Ayhong mga tsismis ang lumabas sa ibang mga guild. Sabi ni Yonsang na maraming magiging problema kung mauwi ito sa isang digmaan sa pagitan ng mga guild. May nagawa ba siyang mali? Sabi ng binata na iyon ang dahilan kung bakit niya sinubukan pigilan si Yonsang. Wala siyang makukuha sa pakikisama sa isang talunan. Biglang may tumawag mula sa isang hindi kilalang numero. Tumawag ang tumatawag at niyaya ang binata at ipinakilala ang sarili bilang isang empleyadong kailangang magtago dahil sa isang kamakailang insidente. Napagtanto ni Yonsang kung sino ang kausap niya. Sinabi ni Yosang Won na 9 na taon na siyang nagtatrabaho sa akademya kaya alam na niya ang ganitong mga bagay. Ang basurero na ipinadala sa kanya ay naayos na. Tinanong ni Yonsang kung ito ba ay isang pahayag ng digmaan laban sa Avalon. Sumagot ang empleyado ng akademya na hindi niya magagawa yon. Bakit hindi na lang hayaan ang mga usap-usapan na manatiling usap-usapan at hayaan siyang makabalik ng ligtas sa akademya? Sinabi ni Yosang Won na wala na siyang kailangan, alam niya ang kanyang lugar. Gusto lang niyang maging isang bato sa tabi ng daan. Idinagdag ni Yosang Won na kung sakaling may mangyari, ipapaalam niya ito sa Guildmaster ng Avalon. Kaya't sulit na mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anumang hakbang. Nagtapos ang pag-uusa. Galit na galit si Yonsang. Ngayon hindi na niya kayang harapin ang lalaking ito. Tinanong ng kasamahan niya kung sino ang tumawag. Akala ni Yosang Won na kailangang bayaran ng mga tao ang kanilang mga utang. Kailangan itong gawin upang mabuhay. Sinabi ng lalaki sa kausap niya na nagdusa siya dahil sa mga ginawa ng kanyang anak. Nagagalak siya na naresolba ng mapayapa ang lahat at nais niyang magpasalamat sa kanya. May nais ba ang kausap niya? Sabi ni Yosang Won na wala siyang kailangan. Lubos siyang nagpapasalamat sa kabutihang loob. Napansin ng lalaki na siya ay isang matalinong binata. Naisip ng pangunahing tauhan na ang tanging kailangang gawin ngayon ay makabalik sa akademya ng tama ang oras. Nagulat ang ating bayani. Bakit hindi niya tiningnan ang kanyang pinakabagong estadistika? Sabi ng kanyang nakababang opisyal na naiintindihan niya ang lahat. Nagpasalamat siya na naasikaso ni Yosang Won ito. Ngunit hindi niya papayagang umalis lang sa trabaho ang binata. Sagot nito na masaya siyang buhay pa at papunta na sa trabaho. Sinabi ng empleyado sa kanyang boss na naiintindihan niya kung gaano kahirap ang mga bagay ngayon. Kailangan niya ng mas mahabang pahinga. Sabi ni Yosang Won na hindi niya pwedeng palampasin ang trabaho. Kailangan niyang mapunan ang mga araw na nawala siya. Ang ating bayani na nakauniforme, hawak ang martilyo, ay nagsumikap na makahabol. Nagulat ang kanyang mga kasamahan. Hindi man lang siya pawis na pawis. May kinain kaya siyang espesyal. Kailangan mas mahirap pa dahil pinalala nila ang trick noong nakaraang taon. Sabi ni Yosang Won sa kanyang mga kasamahan na lahat ito ay dahil nakapagpahinga siya ng maayos. Ngayon ay mas kailangan niyang magpursige pa. Sa locker room, isa sa mga empleyado ang nagreklamo na pagod na siya sa pagtatrabaho hanggang alas 9 gabi. Sabi ng pangunahing tauhan na makakauwi na sila maaga ngayon. Napansin niya mismo na babalik siya dahil nakalimutan niya ang isang bagay sa training. Tiyak na nararamdaman ng binata ang tingin ng isang tao sa likod ng kanyang league. Maaring isa ito sa mga mula sa Avalon. Kailangan niyang dalhin sila sa training room. Yosang Won ng malakas na sinabi na alam niyang narito ang stalker. Kaya kailangang lumabas siya. Isang babae ang lumabas mula sa madilim na kwarto at nagsalitang may panghihinayang na nahuli siya. Nabigla si Yosang Won nang mapagtanto niyang estudyante pala siya. Sabi ng babae na dapat mas maaga pa dumating dito ang binata. Hindi pa siya nakakain habang pinapanood siya nyo. Nagtataka si Yosang Won kung ano ang koneksyon ng isang estudyante mula sa langit na klase sa isang katulad niya. Nagtaka siya kung ito ba ay isang pag-amin ng pagmamahal. Sabi ng babae na hindi siya ang tipo niya itong lalaki. Hindi na niya dapat magpanggap na ordinaryong tao dahil napansin niya ito. Inamin ng babae na hindi niya maintindihan kung bakit nagtatrabaho ang binata sa posisyon niya. Ngunit nag-alok na makipaglaban sa kanya. Nabigla si Yosang Won. Paano siya makikipagkompetensya sa isang estudyante mula sa langit na klase? Hindi siya pwedeng maliitin bilang kalaban. Matatag na tumugon ang pangunahing tauhan na tumatanggi siya. Sabi ng binata na masyado siyang abala sa paghahanda para sa mga pagsusulit at dapat maghanap na lang ang babae ng iba. Hindi sigurado ang ating bayani kung makakalabas siya sa paligsahan laban sa nagising na biran. Bukod pa rito, wala siyang nakikitang dahilan upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa buong mundo. Sinabi ng estudyante na dapat tumayag ang binata kahit isang beses. Kung hindi, sasabihin niya sa lahat na siya ay nagising na. Tinanong ni Yosang Won kung bakit niya gagawin yon. Tinanong ni Yosang Won kung bakit gusto siyang labanan ng estudyante. Ipinaliwanag ng babae na sinasabi ng kanyang konstelasyon na may martial arts star ang lalaking ito at kaya kailangan niyang makipaglaban sa kanya kung nais niyang maging mas malakas. Naiintindihan ng binata kung ano ang nangyayari, kaya hindi niya maitatago ang kanyang pagising kahit na gusto niya. Pero ano ang kaugnayan ng martial arts star dito? Wala naman siyang ganoon. Gayunpaman, taglay ng binata ang natatanging talento sa pakikipaglaban ni Grandel.
ang kabalyero ng lahat ng kaalaman. Kung lalaki ang kanyang talento hanggang sa maging isang konstelasyon, maintindihan kung bakit tinawag itong bituin ng martial arts. Sabi ni Yo Sang-won na kahit ano paman, wala siyang dahilan para makipaglaban. Hiningi ng babae sa binata na huwag lang umalis ng ganoon. Sa huli, kaya niyang sabihin sa kanya ang lahat. Sinabi ng pangunahing tauhan na wala siyang nakikitang problema roon. Kailangan na lang niyang panatilihin ang kanyang alamat. Malungkot na inamin ng estudyante na gusto lang niyang maging mas malakas. Iniutos ni Yo Sang-won kung bakit hindi siya sumali sa isang guild para mag-level up. Tumutol ang babae na ang mga level ay basta numero lang. Kailangan niya ng kakayahan. Gusto niyang makipagkumpetensya sa mga malalakas, hindi sa nakakainis na mga halimaw. Sabi ni Yo Sang-won na kung ganoon, dapat siyang pumunta diretso sa Hilaga. Ang mga arkimon ng hari ng pagpatay at ang kanilang mga fanatiko ay masaya nang makasama siya. Nagulat ang estudyante. Totoo bang alis ang empleyado kahit hiningi siya ng isang magandang babae na manatili? Yo Sang-won ay humarap at sinabing iyon ang eksaktong mangyayari. Kung gusto niyang mag-ensayo, dapat siyang pumunta sa mga bundok. Nainis ang estudyante at pinagana ang magic circle ng katarungan. Ang lahat sa paligid niya ay nilamon ng apoy. Nagulat ang pangunahing tauhan. Anong kleseng harang ito? Naintindihan ba niya na papausahan siya kung mapatunayan na inatake niya ang isang empleyado? Sabi ng babae na ito ang unahang beses niyang marinig ito. Gayunpaman, humarap siya sa isang nagising na nilalang, hindi lang isang empleyado. Ipinaliwanag ng estudyante na mawawala lang ang barrier kung isa sa kanila ay mamatay o mawalan ng malay. Ito ay isang regalo mula sa kanyang konstelasyon, Libra. Akala ni Yo Sang-won na ngayon ay talagang wala na siyang magagawa. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang isang hiling bago sila magsimula. Dapat manatiling lihim sa pagitan nila ang laban na ito. Pati na rin ang katotohanang siya ay gising. Walang hukuman, walang reklamo, at walang kabayaran sa pinsala. Nagulat ang babae. Bakit pa gawing komplikado? Sa huli, isang laban lang naman ito. Idinagdag ni Yo Sang-won na papayag lamang siya kung mangangako siya sa kanyang konstelasyon na tutuparin ang lahat ng nakalistang kondisyon. Nangako ang babae, pero mayroon din siyang isang hiling. Sabi niya na kung mananalo siya, kailangang sumali ang binata sa kanyang grupo. At ngayon ay handa na siyang magsimula. Hindi nakapaghanda si Yo Sang-won bago siya inatake ng babae. Mabilis ang galaw niya, halos hindi makablock ang ating bayani sa tama. Lumitaw ang isang harang sa pagitan nila, at tinamaan ito ng babae ng buong lakas. Tinanong ni Yo Sang-won kung ayos lang siya. Tinanong ng estudyante kung ano iyon. Ginamit ba ng kalaban niya ang mahika? Ipinaalam ng sistema sa binata na kailangang magpakita siya ng magandang asal kahit sa paligsahan. Pagdating sa martial arts, kailangang panatilihin ng paihong panig ang kanilang dangal. Nagula si Yo Sang-won. Ano ang ibig sabihin ng pagpapanatili ng dangal? Hiningi ng estudyante sa kanyang kalaban na turuan siya ng kamay ng katarungan. Si Shin Ah-young, isang tagasunod ng konstelasyong timbang. Nabigla na naman ang babae. Tumanggi ba ang binatang makipaglaban? Tinanong ni Yo Sang-won kung dapat niya ring gawin ang ganoon. Pero isa lang siyang empleyado, hindi isang mandirigma. Naiintindihan ni Yo Sang-won kung bakit niya ito ginagawa. Pero pumayag pa rin siya. Lahat ito ay tila nakakatawa. Pero binibilang ito ng sistema. Naisip ng binatang lalaki na walang silbi ang ganitong sistema. Muling umatake ang estudyante sa ating bayani. Muling naipagtanggol ni Yo Sang-won ang sipa, at naisip na ito ay kamangha-mangha. Kahit na nakikipaglaban, nararamdaman pa rin niya ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. At tuloy na walang sawang umatake ang babae, gamit pa ang kanyang mga binti. Halos tumama ito sa mukha ng pangunahing tauhan, at halos hindi makaiwas ang binata. Nagtataka ang estudyante kung bakit hindi niya tinatanggal ng espada ang kalaban niya mula sa balabal. Hindi siya magpapakita ng awa sa kanya. Gumamit ang babae ng ilang kasanayan ng sabay-sabay, aklat ng katarungan, eklipse ng araw, banal na parusa. Namangha ang ating bayani sa galing ng talentadong estudyante. Ginamit ng babae ang kanyang mga kamao. Halos hindi nakayanan ni Yo Sang-won na mapigilan ang sipa nang itulak niya ang kanyang espada paatras. Napagtanto ng binata kung gaano ito kasalimuot. Matapos ang ilang matagumpay na depensa, nasanay siya sa mga atake niya. Hindi inakala ni Yo Sang-won na matatalo siya sa laban na ito, pero hindi pa rin madali ang makapagsimula ng kontra-atake. Hindi makapagpatahimik ang estudyante at nagtaka kung bakit hindi kumukuha ng espada ang kalaban niya. Sa pag-abuso sa kanyang kalituhan, nilusob ni Yo Sang-won at iminungkahi na subukan niya ito. Gumamit siya ng mahika ng apoy. Iniisip ni Yo Sang-won na sa ganitong kasigasigan, maaring wasakin ng kalaban niya ang lahat sa paligid niya. Sino ang magiging responsible niyon? Muling naaktivate ang kasanayan na aklat ng katarungan, parusa at paghihiganti. Napagtanto niya na hindi kailangang maging henyo para maintindihan na isang napakadelikadong kasanayan ang ginagamit laban sa kanya. Umikot si Yo Sang-won, hindi tinamaan ang babae at naipakita ang kanyang kahinaan. Hindi mapigilan ng ating bayani na samantalahin ito. Matapos ang pagbawi, lumipad ng malayo ang kalaban niya. Labis na nabahala at natakot si Yo Sang-won. Anong nagawa niya? Sa huli, pinalipad niya ang isang bata sa ere. Lumapit ang ating bayani sa kalaban na nakaupo sa lupa at tinanong kung ayos lang siya. Sabi ng babae na ang pakikipagpaligsahan ay sakit, init at kasiyahan, kaya kailangan mong tiisin. Sa tingin ni Yo Sang-won, baliw ang babaeng ito at medyo nakakatakot. Ang estudyante ay umamin na natalo siya at tuluyang natalo. Sumasakit ang buong katawan niya at medyo nahihiyapan siyang huminga. Pero ayos lang siya. Tumingin si Yo Sang-won sa paligid at sinabi na ang kailangan lang gawin para alisin ang hadlang ay aminin ang pagkatalo. Tumutol ang babae. Hindi lang ito tungkol sa pag-amin ng pagkatalo, kundi tungkol sa kanilang dalawa na pagbubutihin ang lahat. Sa anumang kaso, hindi mali ang kanyang konstelasyon. Sino ang mag-akalang makakakita ng diamante sa ganitong lugar?
Pinagpaalala ni Yo Sang-won sa estudyante ang kanyang pangako. Tapos tinanong niya kung bakit siya sumusunod sa kanya. Nagulat siya, hindi ba iyon pinapayagan? Hindi niya dapat maging sobrang mahigpit sa kanya. Sabi ni Yo Sang-won na tapos na ang kanilang laban. Umayag ang babae. Ngunit idinagdag na ang nakaraan ay nakaraan na at ngayon ay abala sila sa paggawa ng kinabukasan. Hiniling ng binata na umalis na lang ang estudyante. Hindi siya interesado maging isang manghuhuli. Nagtanong ang estudyante kung bakit tinatago ng binata ang kanyang mga kakayahan. Hiniling niya sa kanya na maging personal niyang guro. Apalagiin niya ang kanyang sahod at nangakong mas magandang trato kaysa sa akademya. Nangakong din siyang tutulungan na maitago ang katotohanang siya ay nagising. Iniisip ng binata na maaring hindi ito masama. Ang kailangan lang niyang gawin para mapanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan ay magpalit ng trabaho. Hiningi ni Yo Sang-won na magpakatotoo siya sa isang personal na oras. Sa huli, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapahusay ng kanyang antas. Umayag ang babae, dahil kung lalakas ang binata, maganda rin ang magiging epekto nito sa kanya. Sinabi ng kanyang nakatatandang supervisor na narinig na niya ang mga usap-usapan. Sino ang mag-akala na nakipaglaban si Yo Sang-won sa klase ng langit? Sabi ng binata na nagulat din siya. Pero sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan. Hindi alam ng binata na walang mga CCTV sa silid ng pagsasanay. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay panatilihin ang kwento. Sabi ng boss na gusto ni MS Shin Ah-yeon na manatiling buo si Yo Sang-won. Sabi ng binata na alam niya iyon. Sabi ng boss na nadismaya siya na alis ang isang kwalipikadong empleyado mula sa kanilang hanay. Pero wala na siyang magagawa tungkol dito. Nagpasalamat si Yo Sang-won sa kanyang boss at iniwan ang lugar ng trabaho. Bitbit ang lahat ng kanyang gamit sa isang kahon. Tumingin si Yo Sang-won sa paligid at sinabi na ang langit na opisina ay nasa ibang antas talaga. Ang bagong apartment ay nasa isang ganap na kakaibang antas din. Matapos ang pag-aayos, naisip ng binata na panahon na para magpahinga. Isang estudyante ang pumasok sa kwarto at nagtanong kung tapos na lahat. Sinabi ng ating bayani sa babae na napakagaling ng timing niya. Nakahawak siya ng kontrata sa kanyang mga kamay. Ayon sa mga kondisyon ng kontrata, isang sesyon ng paligsahan ang dapat gawin bawat linggo. At ang natitira ay kanyang personal na oras. Nilagdaan ni Yo Sang-won ang kontrata at ibinalik ang isang kopya sa babae. Sinabi niya na nais niyang pumunta agad sa Dongyeon. Natanggap ni Yo Sang-won ang isang mensahe na nagsasabing na aprubahan ang kanyang aplikasyon na mag-training sa E-rank Dongyeon para sa mga nagising na B-rankers. Inisip ng binata na maaari na niyang itaas ang kanyang antas ng walang problema. Agad pagkatapos niyon, iniwan ng ating bayani ang mga peder ng akademya at direktang nagtungo sa Dongyeon sa Hilaga. Ang mga Dongyeon na E-rank ay tahanan ng mga totoong halimaw. Hindi tulad ng E-rank, kung saan ang mga halimaw ay kasing lakas ng mga ligaw na hayop. Ang mga goblin ang pinakamahina sa kanila. Ang pinakadelikadong konstelasyon para sa bansa ay ang hari ng karahasan sa hilaga ng Kabisera at ang walang hanggang galit sa karagatang Pasipiko. Isa sa mga manlalaro ang nagsabi na ayaw niya ng mga raid sa huling bahagi ng gabi. Sabi pa nga nila, delikado sila kung hindi nila magampanan ang kanilang tungkulin. Naisip ni Yo Sang-won, kung titingnan sa ganitong paraan, hindi naman gaanong iba ang mga nagising sa mga karaniwang empleyado. Ngunit napansin ng ating bayani na may kakaibang nangyayari. At tuloy na sinusundan siya ng mga pulang tuldok sa mapa. Pero nananatili pa rin ang kanilang distansya. Marahil ay instinktibong naramdaman nila ang kanyang mga katangian. Dumating si Yo Sang-won sa dungguan ng E-rank, ang pugad ng mga kumakain ng laman. Sa wakas, nasa na ang binata sa kanyang destinasyon. Habang umaabante, naisip ng ating bayani na marahil kailangan niya lang talunin ang boss. Ngunit ano ang nakakatakot na atmosfera na ito? Amoy na amoy ni Yo Sang-won ang pagkabulo. Hindi na kaya. Bahagyang binuksan ng binata ang pinto at sumilip sa loob. Ang mga bloodthirsty monsters ay galit na nilamon ang laman ng kanilang mga biktima. Inilabas ng ating bayani ang kanyang gintong armor at naisip na kailangan niyang tapusin agad at makaalis doon. Nakita ng mga monster ang matapang na kabalyero at nagtaka. Saan nanggaling ang lalaking ito? Hindi nag-atubili ang pangunahing tauhan at pinuksa ang mga gutom na halimaw gamit ang kanyang bayaniing espada. Nagsimula ng umakyat si Yo Sang-won sa ikalawang palapag upang maghanap ng mga biktima. Mga halimaw na gutom sa dugo. Biglang lumitaw ang isa pang monster mula sa paligid ng sulok. Ngunit, handa na ang kabalyero sa atakeng ito at pinukol niya ng espada. Isa pang halimaw ang naputol, o sa madaling salita, pinutol sa piraso. Napansin ng pangunahing tauhan ang isang silid kung saan maaring magtipon-tipon ang mga halimaw. Anong klaseng lihim na pagtitipon ito? Dumikit si Yo Sang-won nang hindi napapansin at muling tinamaan ang monster sa likod. Sinubukan nilang makipaglaban agad-agad ngunit wala silang laban. Naisip ng kabalyero na kung magpapatuloy ito, matatapos siya ng napakabilis. Gayunpaman, muling ipinaalala sa kanya ng sistema na kailangan niyang sundin ang kodeks ng kabalyero. Itaas ang kanyang bandila at sabihin ang kanyang pangalan. Naisip ni Yo Sang-won na tiyak na gusto siyang patayin ng sistemang ito. Pwede bang maging mas mabait naman? Wala siyang pakialam sa kabayanihan. Ipinaalam sa kanya ng sistema na mas mataas ang dangal at kabayanihan kaysa sa lahat. Hindi maaring tanggihan ang kodeks na ito. Nagbasya si Yo Sang-won na huwag nang magpasiklab pa sa sistema. Baka mapilit siyang gawin ang kakaibang bagay. Ngunit habang iniisip niya ito, lalo siyang naiinis. Ano ba talaga ang kodigong ito ng kabayanihan? Nagsimula ang sistema ng pagsasanay sa kabayanihan. Inisip ng binata na binabasa ng sistema ang kanyang iniisip. Alaga bang kailangang isigaw niya ang tungkol sa sarili sa gitna ng isang Dongyeon? Gayunpaman, imposibleng talikuran ang napakagandang gantimpala para lamang sa ilang salita. Kahit na hindi alam ng binata kung ano ang eksaktong sasabihin, ipinapakita ng sistema ang mga payalang dapat niyang ulitin. Nabigla si Yo Sang-won. Anong klaseng batang pasaring ang mga ito? Nagbasya si Yo Sang-won na ulitin ang mga ito.
habang iniisip ang gantimpala buong oras. Ang binatang lalaki ay nagsalita ng malinaw upang marinig ng mga demonyo, ang mga nakatira sa dungyon na ito at nanganganib sa sangkatauhan. Siya ay isang gintong kabalyero, tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ngayon ay ang banal na paghihiganti para sa lahat ng kanilang kasalanan. Umutok siya sa silid, mas malaki kaysa sa mga nauna. Inisip ng pangunahing tauhan na nakarating na siya sa isang bagong antas ng kahirapan. Napagtanto ni Yo Sang-won na isa lang ang kanyang pagpipilian at mahigpit na niyakap ang kanyang espada. Nawala ang lahat ng parusa sa mga kabalyero. Tulad ng dati, mahusay na nilabanan ng gintong kabalyero ang mga monster. Maingat niyang pinutol-putol ang mga ito. Ang huling monster na naroon ay tinusok ng bow. Ang binata ay nagpasya na sapat na yon. Ayon sa minimap, mas malalim pa sa dungyon ang boss. Nagpasya ang gintong kawal na magpatuloy sa direksyong iyon. Maingat na bumaba ang ating bayani sa mga hakbang. Ngunit bigla ang umatake ang boss sa kanya. Yo Sang-won nakaiwas sa suntok at nagpasya na sagutin ito sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng halimaw gamit ang isang hampas. Inutusan ng sistema ang manlalaro na panatilihin ang kanyang dangal at kumilos tulad ng isang tunay na kabalyero. Yo Sang-won sinabi sa demonyo na ngayon ang huli niyang araw. Ang demonyo ay sumigaw na siya ay sariwang karne. Hindi ikinalugod ni Yo Sang-won ang kasiyahan na ito. Mas mabilis si Yo Sang-won kaysa sa kanyang kalaban at madali niyang naiiwasan ang mga atake ng tamad na halimaw. Sinabihan ni Yo Sang-won ang halimaw na sanay mas nag-ensayo ito noong may pagkakataon pa. Habang ilang malulupit na suntok ang tinanggap ng kalaban. Inili ng pangunahing tauhan na kailangang mapatay agad ang halimaw na ito dahil ito ang boss ng E-rank Dungjeon. Ang mapanuring suntok ay tumama sa dibdib nito. Lubusan niyang isinaksak ang espada niya. Isang kahangahangang kristal ang lumitaw sa lugar ng nawasak na halimaw. Inanunsyo ng sistema na natapos na ng malalaro ang Dungyeon at maaari nang kunin ang gantimpala. Nagbasya si Yo Sang-won na ang isa pang skill point ang pinakamainam na pagpipilian. Inili ni Yo Sang-won na magpatawag ng isang kabalyero. Isang karagdagang kabalyero ang tinawag bilang gantimpala. Nalaman na ito ay si Akalon, isang metal na golem na mas kahawig ng isang robot. Matagumpay ang pagrehistro ng master. Inanunsyo ng knight na sisimulan niyang protektahan siya. Pagkatapos, isang knight mula sa Orden ng Banal na Langit, si Samuel, ang itinawag. Sabi ng babae na susundan niya ang kanyang master sa landas ng liwanag. Napansin ni Yo Sang-won na may mga pakpak ang knight na ito. Sino ang mag-akala na ang mga kabalyero ay hindi tao? Ipinahayag ng gintong kabalyero na ang dalawang ito ay ngayon ay kanyang mga nasasakupan. Inilipat ng metal na golem na maaring magbigay ng anumang utos hanggat makatwiran. At sinabi ni Samuel na susundan niya ang master saan man basta't maglalakad sila sa isang landas na walang dumi at kadiliman. Inisip ni Yo Sang-won na nakuha niya ang isang golem na handang-handa sa kahit ano at isang banal na anghel. Tinanong niya kung kailangan pa nilang kumain o matulog. Sagot ng golem na hindi mahalaga ang pagkain sa kanya. Ngunit kailangan ang mana para sa paggaling kung sakaling masira ng malala. Ang master ang nagtatakda ng kanilang lokasyon. Sabi ni Samuel na maaari siyang kumuha ng enerhiya mula sa pagkain. Ngunit mas epektibo ang pagsipsip ng mana. Wala rin namang partikular na lugar kung saan kailangan nilang manatili habang nakastandby. Nabahala si Yo Sang-won sa katotohanang kailangang itago ang metal na golem sa isang lugar. Mas madali ito kasama si Samuel. Naalala ng binatang lalaki ang kasanayan sa imbakan na maaaring gamitin upang panatilihin ang mga naipatawag na nilalang. Kailangan ba niyang mag-clear pa ng isa pang Dungyeon para makuha ang kasanayang ito? 3 tao ang nakatayo sa pasukan ng Dungyeon. Alam nila na pumasok mag-isa ang binata at sigurado silang hindi siya lalabas ng walang sugat. Kailangan nilang maghintay. Ngunit biglang lumitaw mula sa Dungyeon ang isang gintong kabalyero, isang metal na golem, at isang banal na anghel. Ito ay ganap na binago ang balanse ng kapangyarihan. Inisip ni Yo Sang-won na ang tatlo ay mukhang mga tagalinis at tinanong kung sino sila. Karaniwan nang iwasan ng mga tao ang mga pasukan ng Dungyeon. O naghihintay ba sila ng isang tao? Nagmadaling nagsabi ang mga batang takot na nagdaraan lang sila at aalis na. At ulitin ng golem ang mga salitang sinabi ng isa sa kanila kanina. Pumasok siya mag-isa. Hindi siya makakalabas ng hindi nasasaktan. Ang golem ay iniulat na naplay ang voice recording at nakumpirma ang pagiging mapanlaban. Inuri ng Golden Knight si Akalon sa kanyang mahusay na trabaho. Inilabas ng babae ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Nagsimula ang mga natatakot na tao na magpaliwanag. Sinasabi na akala nila na lalabas mag-isa ang binata at magiging madaling biktima. Nalaman ni Yo Sang-won na sinusundan siya. Sabi ng isa sa kanila na isang hindi pagkakaunawaan lang iyon. Nawala naman silang sinusundan, lalo na si Ginoong Gintong Kabalyero. Pero sumagot ang bayani na malinaw na naghihintay sila sa kanya. Inalis ni Yo Sang-won ang kanyang gintong armor at tinanong kung para siyang taong hinahabol nila. Ngunit hindi ito nakapagpasaya sa kanila. Sabi ng isa sa mga kontrabida na hindi siya delikadong tao at isang karaniwang empleyado lang sa akademya na walang kapangyarihan. Pagkatapos, muling binuhay ni Yo Sang-won ang kanyang armor at sinabi na hindi patas na itago niya ang kanyang mga kakayahan. Pero ngayon hindi na niya talaga pwedeng pakawalan sila. Inutusan ng bayani si Akalon at Song-myul na harapin ang isang kalaban bawat isa. Natatakot ang mga kontrabida at tumakbo papunta sa gubat. Hindi nila talaga inaasahan ito. Napansin ni Yo Sang-won na hati-hati ang mga kriminal at inutusan niya ang kanyang mga katulong na ipagpatuloy ang habulan. Sumuntok si Song-myul gamit ang kanyang espada at idineklara na siya ay kumikilos sa ngalan ng Orden ng Banal na Langit. Kailangang pausahan ang mga kriminal. Iniulat ni Akalon na tinanggap na ang utos at sinimulan na ng Knight of the Galactic Order ang kanyang pag-atake. Iniisip ni Yo Sang-won na sa halip na habulin ang mga kalaban, nagkukwentuhan lang ang kanyang mga katulong, isang lata at isang manika na may pakpak. Ganyan ba lahat ng kabalyero? Nakita rin niya na alam ng tatlo ang kanyang pagkakakilanlan. At ngayon hindi na niya pwedeng pakawalan ang kahit sino. Napansin ng bayani na napakabilis ng kalaban. Siyempre, maaari niyang gamitin ang panangga.
pero magreresulta iyon sa parusa. Akala ng kontrabida na nakalayo na siya sa mga sumusunod sa kanya, ngunit nang humarap siya, nakita niya ang gintong kabalyero sa likod niya. Inilabas ni Yo Sang-won ang kanyang espada, at sinabing nahuli na ang villain. Nalaman ng kontrabida na oras na para tumakas sa Dongyeon. Sigaw niya na hindi na siya mahuhuli ngayon at tumakbo papunta sa portal na papasok doon. Sinigaw ni Yo Sang-won na hindi niya papayagang mangyari iyon at inatake ang takbong na lalaki. Napansin ng Knight na inasahan niya ang pagtakas sa Dongyeon. Dahil ito ang pinakaligtas na lugar kaya nandito siya. Matapos suriin ang smartphone ng kriminal, napagtanto ng bayani na may sumusuporta sa demonyo sa likod ng mga tagalinis. Ibinalita ng metal golem na nahuli na ang kalaban. Ang kontrabida na hawak ng golem ay sumisigaw, humihingi ng palayain at humihingi ng tulong. Nababahala si Yo Sang-won. Nakapaglipad ba ang metal golem sa langit ng hayagan sa buong panahon? May dalang isa pang kriminal si Song Mi-ol at sinabing natapos na niya ang kanyang misyon. Ang mga larawan ng mga katulong ng pangunahing tauhan na nakikilahok sa habulan ay mabilis na kumalat sa internet. Naisip ni Yo Sang-won na kailangan niyang umalis agad. Ipinahayag na sina Mi-ol at Akalon ay nakatanggap ng utos na alisin ang mga kontrabida. At nagsimula silang isakatuparan ito. Upang maisakatuparan ang utos, nilipad ng mga asistant ang kanilang mga biktima sa langit. Akala ng binata na bumalik na sila sa kanilang dating gawi. Pagkatapos ay nagpasya siyang gumamit ng mahika at ginamit ang legendary na kasanayan na special gate papunta sa Knight's Sanctuary. Isang special gate ang bumukas sa harap niya. Si Yo Sang-won ay nagsabi sa kanyang mga katulong na tatawagan niya sila mamaya. Hindi muna sila kailangan at maaari nilang gamitin ang oras sa santuwaryo ayon sa kanilang nais. Kumpirmahin nilang natanggap ang utos at sinabi nilang sisimulan na nila itong isakatuparan. Panahon ng pahinga pagkatapos. Sa umaga, gumising ang alarm clock. Nagising ang binata sa kanyang kama at naisip kung anong oras na. Sabi ng babae na dapat maagang bumangon ang isang knight at simulan ang araw sa pagsasanay. Nagula si Yo Sang-won. Paano napunta dito si Song Mi-ol? Sumagot ang babae na kahit sinong kabalyero sa ilalim ng utos ng master ay maaring pumasok at lumabas sa santuwaryo ng malaya. Inalalaala ni Yo Sang-won na sinabi niya sa kanya na manatili doon dahil baka mapansin siya. Sabi ni Song Mi-ol na kaya hindi niya daladala ang kanyang kagamitan at nagsuot na lang ng pangkaraniwang damit. Tinanong ni Yo Sang-won kung saan niya nakuha ang mga damit na ito. Sumagot si Song Mi-ol na ginawa ni Akelan ang mga ito lalo na para sa kanya. Maraming talento siya at siya lang ang mas malakas kaysa sa kanya. Kasalukuyang naninirahan si Akelan sa santuwaryo. Pumasok si Yo Sang-won sa kusina at nagulat. Nakatapos na ba ang Song Mi-ol maghanda ng almusal? Sabi ng babae na ganoon din ang ginawa ni Akelan. Sabi ni Song Mi-ol na napakahalaga ng mga supply at pati ang paglilinis ng bahay ng commander ay ginawa niya. Nagtataka ang pangunahing tauhan kung paano magiging lasa ang pagkain. Lumalabas na hindi pa niya ito nakain dati kailanman. Sabi ng ilang Mi-ol na hindi alam ni Akelan ang mga gusto ng kanyang amo. Kaya pinalambing niya ang ulam at ginawa itong mas banayad at neutral. Naghanda rin siya para sa paglabas sa lungsod. Iniisip ni Yo Sang-won na parang isang makina sa pagpatay si Akelan ngunit napakamalayang mag-isip din niya. Sabi ng ilang MYL na dapat siyang samahan ang kanyang master. Sabi ni Yo Sang-won na dapat siyang manatili sa santuwaryo at maghanda sa anumang maaring mangyari. Tiniyak ng babae na handa siya kung sakaling kailanganin siya ng kanyang amo bigla. Bago umalis, sinuri ng ating bayani ang window ng status. 2 lang ang tumaas na antas niya. Pero lahat ng kanyang stats ay lampas na sa S-rank. Iniisip ni Yo Sang-won na maaga pang magpasalamat dahil marami pa siyang hindi nalulutas na mga issue. Magiging tunay na S-rank na nagising kapag mayroon na siyang sapat na karanasan, kakayahan at karunungan. Nagtanong ang estudyante kung kamusta ang kahapon. Sinabi ni Yo Sang-won na hindi naman ito masyadong masama. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga klase, sinabi ng babae na hindi masyadong interesante ang mga aralin sa martial arts. Bukod pa rito, ang mga pagpupulong niya kasama ang personal trainer ay bahagi lang ng kanyang trabaho. Tinanong ni Yo Sang-won kung mayroon siyang mga takdang aralin para sa araw na ito. Iminungkahi ng babae na pumunta silang magkasama sa Midday Sun Guild para mag-ulat tungkol sa Dongyeon. Nasa loob pa rin ng akademya ang kanilang opisina. Lumapit ang mga kabataan sa opisina ng Midday Sun Guild. Nasa tuktok ng araw ang araw ng sandaling iyon. Nagulat ang ating bayani nang makita ang mga kabalyero ng guild na nagsasanay sa ere. Sabi ng babae, ginagawa nila ito araw-araw. Napansin ng mga kabataan sa paligid ang ating mga bayani. Tinanong ni Yo Sang-won kung sino sila. Huminto ang mga tao at yumuko ng mababa. Nagalit ang estudyante. Sinabi niya sa kanila na huwag nilang gawin iyon. Akala ni Yo Sang-won na parang mga miyembro sila ng isang mafia clan. Sinabi ng isa sa mga naroroon na siya lang ang nagising na klase ng langit sa kanila. Sagot ng estudyante na tao rin ang mga nagigising na klase sa langit. May isang binata na naghihintay sa estudyante sa loob ng kwarto. Sabi ng binata na naghihintay siya kay Lady Aeon. Si Go Seon-joon, ang anak ng pinuno ng Blue Dragon Guild. Sabi ni Aeon na kung tungkol sa panukalan ni Seon-joon, pareho pa rin ang sagot niya. Dahil sa konstelasyon, hindi siya makapagpapalit ng guild. Sagot ni Seon-joon na kung ganoon, maaari namang sumali si Lady Aeon sa kanila habang nananatili sa kanyang guild. Masakit para sa kanya na makita ang isang napakatalino na tao na nasasayang dito. Lady Aeon alam ang tungkol sa kanilang guild. Isa ang Blue Dragon Guild sa 3 pinakamalakas sa bansa. Ngunit ang kapangyarihan at kasikatan nito ay kilala kahit sa mga kalapit na bansa. Ang Asul na Dragon ay pangarap ng sinumang nagising. Isa rin sa mga pinaka-agresibong guild dahil sa kanilang konstelasyong Asul na Dragon ng labanan. Sinasabing plano nilang makuha ang unang pwesto sa lahat ng guild sa bansa sa malapit na hinahara. Sabi ni Yon na hindi niya maalala ang anumang alituntunin na nag-aatas na ang lahat ng nagising na may langit na klase ay nasa top 3 guilds sa bansa.
Sinabi ni Sun Joon na taglay ng babae ang kakaibang kakayahan ng sirkulo ng katarungan at kamay ng katarungan. Mayroon na siyang antas na 45 at katayuan bilang isang nagising na biran. Maaari nilang ibigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya para sa karagdagang pag-unlad. Sinabi ni Sun Joon na malapit nang kailanganin niyang bumisita sa mga dungeon na C-rank para mag-level up. Kayang-kaya ba ng Midday Sun Guild ang ganitong mga raid? Inangako ng babae na bubuo siya ng sarili niyang koponan. Kaya mas mabuting huwag siyang pakialaman at pwedeng maglaho si Sun Joon. Sinabi ni Sun Joon na ang konstelasyon ng kanilang guild ay ang pagkatao ng labanan. Hindi mag-atubiling gumastos si Yo Sang-won sa pagpapaunlad kay Lady Aeon. Akala niya nagsasalita lang ng walang kwentang bagay ang lalaking ito. Dalawang konstelasyon ay hindi pwedeng sabay na umiiral. Ang mga mapagmataas at mapang-ari na entidad ay hindi magpapasa sa kanilang mga apostol. Aeon pinayuhan si Sun Joon na tingnan ang sarili niya. Ang personal trainer niya ay nagtatrabaho sa akademya ng 9 na taon at sa lahat ng bagay. Inisip niya na nagsasalita ng walang katotohanan ang kausap niya. Nagula si Yo Sang-won. Anong klaseng tingin ang ibinibigay sa kanya ni Sun Joon? Hindi pa siya nakapagsalita. Sinabihan ni Aeon si Sun Joon na umalis agad. May mas mahalagang bagay siyang kailangang gawin. Inuri niya ang ating bayani at sinabing mahusay ang ginawa niya. Nagula si Yo Sang-won. Talaga bang kailangang ituon ang lahat ng atensyon sa kanya? Ipinaliwanag ni Aeon na kung hindi makikinig si Sun Joon sa kanya. Hindi niya maaring basta na lang siya balewalain dahil magkapareho sila ng klase. Bukod pa rito, ang mga mandirigmang nakikipaglaban ng malapitan ay napakahalaga. Naisip ni Yo Sang-won na hindi nalihim na ang mga nagigising na melee fighters ang madalas na namamatay sa laban. Dahil dito, hindi sila kailanman naging marami. Muling binanggit ni Aeon na mas magiging malakas siya. Inayuhan ni Yo Sang-won na nasa level 45 na siya at panahon na para pumunta sa C-rank na dungeon. Naisip ni Yo Sang-won na dahil sa mga bagay na ito, kaya nagsimula siyang pagtaksilan ng Blue Dragon Guild. Inamin ni Aeon na talagang kakaiba ang itsura ni Song Joon. Sinabi ni Yo Sang-won na papunta na siya sa dungeon. Sa opisina ng Blue Dragon Guild, pinaalalahanan ni Song Joon ang kanyang tauhan na dapat niyang alamin ang lahat tungkol sa paligid ng batang ito. Hindi mapigilan ni Song Joon ang kanyang sarili at tinulak niya ang kanyang tauhan sa panga. Sinabi niya na ang pagkuha ng mga magagaling na tao ay isang laban sa pagitan ng mga guild. Gaano pa karaming beses niya kailangang ulitin na si Shin Ah-young ay hindi maaring mawala sa kanila. Sinabi ni Sun Joon na karapat-dapat ang asistan na iyon ng isa pang suntok at ibinigay niya ito. Sabi ng boss na ang kapalaran ng babae ay isuot ang kanilang simbolo at maging bahagi ng Blue Dragon Guild. Naiintindihan ba iyon ng lahat? Sumasang-ayon ang lahat na narito. Tinanong ni Sun Joon kung ano ang alam nila tungkol sa empleyadong ito. Sumagot ang asistan na siya ang personal trainer ni Shin Ah-young, si Yo Sang-won. Siya ang pinuno ng departamento ng teknikal na pagpapanatili sa akademya at kasalukuyang nagsisilbing kanyang personal na tagapayo. Nagulat si Sun Joon. Bakit kailangan ng isang estudyante ng langit na tulad niya ang tulong ng isang katulad niya? Sumagot ang katulong na plano niyang bumuo ng sarili niyang koponan sa malapit na hinahara. Walang silbi ang ganitong mga gawain. Napansin ni Sun Joon na may 2 taon pang natitira si Shin Ah-young bago siya magtapos. Pero maaari naman siyang mag-recruit ng team mula sa mga kasapi ng Midday Sun. Bakit pa niya kailangan kunin ang isang katulad niya? Iminungkahi ng katulong na marahil dahil ang empleyadong ito ay isang nagising din. Inirecord ng mga CCT ang laban nila. Pati si Shin Ah-young ginamit ang bilog ng katarungan. Nagulat ang pinuno ng guild. Kailangan pa bang gamitin ng babae ang lahat ng iyon laban sa isang empleyado? Ibig sabihin, si Yo Sang-won ay nasa sirang kahit pa mataas pa, siguro mas mataas pa. Sinabi ng asistan na pagkatapos noon, nag-apply siya para sa E-rank dungeon. Sinabi ni Sun Joon na sa ganitong potensyal, madali niyang maisasali ang sarili sa isa sa mga nangungunang guild sa bansa sa halip na maging isang ordinaryong empleyado. Bakit niya itinatago iyon? Iminungkahi ng pinuno ng guild ng Blue Dragon na maaring kakagising lang ng lalaking ito, o kaya natatakot lang siyang mawakasan. Batay sa reaksyon niya, alam niya ng mabuti ang industriya ng mga mangangaso. Si Shin Ah-young ang makakatuklas ng lahat. At nang mapagtanto niya na hindi na niya maaring itago ang kanyang mga kapangyarihan, umayag siyang makipagtulungan sa kanya. Inisip ni Sun Joon na sa ganitong takbo, sa loob ng ilang taon, magkakaroon ang guild na Midday Sun ng 2 nagising na miyembro at makakaya nilang ipagtanggol ang mas mataas na ranggong mga dungeon. Isa sa mga naroroon ang nagulat. Masama ba yon? Si Sun Joon na sinabing na, syempre, hindi ito magandang bagay. Sa huli, nawala nila ang isang potensyal na mahalagang kasapi. At ngayon ay magkakaroon sila ng mga kakumpetensya. Tinanong ni Sun Joon kung pupunta ba ang lalaking ito sa dungeon. Kinumpirma ng katulong na ang nagising ay nag-apply para sa dungeon na may Iran. Malapit na siyang naroroon. Sinabi ni Sun Joon na kung ganoon, dapat agad pumunta si Yong-soo doon. Alam niya ang gagawin. Dumating ang pangunahing tauhan sa pamamagitan ng taxi, sa kagubatan malapit sa pagsubo. Sa pagkakataong ito, may isa pang dungeon na I-rank dito. Tumingin ang binata sa paligid. Nalaman niyang sinusundan siya. Baka naman yung mga kolektor ng basura ulit. Ang ating bayani ay ginamit ang kanyang kasanayan sa pagtago at pinalakas ang bilis, sinubukang makalayo sa mga sumusunod sa kanya. Napilitan si Jong-soo na magpabilis din upang mapanatili ang abot ng kanyang target. Sa gitna ng bakanteng lugar, huminto si Jong-soo at tiningnan ang paligid. Saan napunta yung lalaking yun? Nang nakatago sa likod ng isang puno malapit, naisip ng ating bayani na sinusundan siya ng bagong dating. Bakit hindi siya tumakbo nang malaman niyang napansin siya? Hindi siya isang manghuhuli. Ibig sabihin, sumusunod siya sa utos ng iba. Ang nag-iisang taong pumasok sa isip ko ay si Sun Joon. Siya kaya ang nag-utos nito. Marahil alam na ni Sun Joon na siya ay nagising na. Pero sobrang hangal na makipaglaban sa Blue Dragon Guild na mahilig sa laban at hindi tumitigil. Pumunta si Yo Sang-won sa kabilang dulo ng bakanteng lugar at naisip na dapat itong gumana.
Nakita ni Jonsu ang target at nagulat. Bakit hindi pumupunta sa Dongyeon ang lalaking ito? Ang mga barong-barong sa hilaga ng lungsod. Doon nakita ang portal, ang pasukan ng Dongyeon. Ibinalita ni Jonsu sa internal na komunikasyon na papunta na ang nagising. Inakala ni Jonsu na naabutan siya habang nakikipaglaro sa kanyang telepono. Pero kung magrereklamo siya tungkol dito, huhusgahan siya at papalayasin sa guild. Gayunpaman, walang magiging problema. Isa lang siyang nagising na may ranggong C. May dalawa pang iba na may paihong ranggo sa kanya. Napansin ni Jonsu ang mga tao at nagtanong ng nagulat kung sino sila. Lumabas ang knight mula sa SUV at tinanong ang kanyang kasama kung dito ba ang tamang lugar. Ipinakita ng kanyang kasamahan ang mga larawan sa kanyang smartphone ni Yo Sang-won na pumasok sa Dongyeon. Pagkatapos, ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay. May nagtaka at nagtanong, nasaan si Jonsu? Hindi ba siya susunod sa nagising? Iminungkahi ng kanyang kasamahan na maaring nagtago si Jonsu mula sa mga mangungulekta ng basura. Isa lang siyang paon na klase E. Natural lang siyang matakot sa mga tagalinis ng basura. Alam niya ang kanyang hangganan. Kaya mas matagal siyang nabubuhay tulad ng mga katulad niya. Tiningnan ng kabalyero ang pinto at naisip na may mali dito. Bakit hindi niya makita kahit isang kolektor ng basura? Ang pinuno ng mga tagalinis ng basura ay lumitaw mula sa dilim, kasabay ang kanyang mga tauhan. Napagtanto ng kabalyero na mas malakas ang pinuno kaysa sa iba. Tinanong ng kawal kung talagang mga manghuhuli sila. Ngumiti ang pinuno. Isa lang siyang bata. Siguro kaya niya ipinadala ang isang mahina tulad niya sa misyon. Sabi ng pinuno na naligaw ang tagapaghabol sa kanilang teritoryo. Kaya kailangang alagaan nila ang kanyang kawawang kaluluwa. Inisil ng lalaki ang smartphone at sinabing wala nang kailangan nito. Nalungkot ang kabalyero. Hindi niya alam na teritoryo ito ng mga mangangalakal. Nilinaw ng leader na halata naman daw. Alam nila na hinuhuli ng mga kabalyero ang mga mangungulekta ng basura. Niloloko nila sa ganitong paraan. Nagulat ang kabalyero. Saan nila nakuha ang ideya na nilalapitan sila? Isang uri ito ng hindi pagkakaintindihan. Sinabi ng leader na dito lang matatagpuan ang mga dunggo na may ranggong E. At bihira ring makita ang mga nagising na may ranggong E dito. Naisip ng kawal na magiging madali siyang maging biktima ng mga manghuhuli kung mag-isa siya sa pag-ikot sa mga dunggo. Nalaman ng kawal na naipit siya sa isang bitag. Sinabi niya sa mga kalaban na first time niya dito at hindi pa siya nakakahuli ng kahit sino. Sinabi ng leader ng mga manghuhuli na walang naniniwala sa lalaking ito at hindi nila siya papakawalan. Kahit na ito ang kanyang unang beses dito. Mukhang isa siyang estudyante sa akademya na hindi pa nakakaranas ng buhay bilang mga ngaso. Kaya, swerte nila ngayon. Akala ng knight na lahat ay nagkamali. Bukod pa rito, lahat ng kanyang kagamitan ay nasa kanyang inventaryo na, at wala ng oras para maghanda. Ang tanging kagamitan na meron siya ay isang armas na nasa heroic level, ang pangil ng asong asul. Inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na ipakita kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na mga ngaso. Inagana ng kawal ang kanyang armas na may heroic level, ang taring ng asong dragon, at sinubukang atakihin ang leader ng grupo ng mga manghuhuli. Gayunpaman, hindi man lang nag-alinlangan ang leader na umiwas. Naramdaman ng kabalyero na hinihila ang kanyang mga binti papunta sa isang uri ng kailaliman. Lumabas na sinisipsip ng kalaban niya ang kanyang enerhiya. Kung hindi siya makakawala agad, mamamatay siya sa lalong madaling panahon. Sinubukan ng kabalyero na makaalis sa enerhiya na sumisipsip, ngunit wala siyang nagawa. Sabi ng kontrabida, sino ang mag-aakalang ang isang tulad nitong kabalyero ay galing sa guild ng Asul na Dragon. Gayunpaman, hindi siya ang nag-iisa sa ilalim ng konstelasyon na ito. Sa bagay na ito, magkatulad sila. Napagtanto ng kabalyero na nakaharap siya sa isang tunay na tagasamba sa demonyo. Inamin ng lalaki na ito talaga ang tawag sa kanila. Ang pangalan niya ay Jin Minsu, ang mga ngaso ng laman, alagad ng hari ng karahasan. Natakot ang knight nang marinig na kasangkot ang hari ng pagpatay. Ang pinakamapanganib na konstelasyon para sa bansang ito ay ang hari ng pagpatay. Ito ay isang konstelasyon ng mga demonyo na nagdudulot ng kaguluhan dito at sa hilaga ng kalapit na bansa. Ang mga taong nagtaksil sa kanilang bayan at nakatanggap ng biyaya mula sa konstelasyong ito ay tinatawag na mga sumasamba sa demonyo. Sinabi ni Jin Minsu na walang silbi ang knight na ito. Anong silbi ng kanyang ranggo kung kulang naman siya sa karanasan? Wala siyang pinagkaiba sa mga halimaw. Sinabi ni Jin Minsu na tiyak na araw nila ngayon. B-rank na tauhang panggiyera na pinagpala ng konstelasyong Asul na Dragon. Anong gantimpala ang matatanggap niya para sa ganitong huli? Sabi ng golem na ang pagpawi sa gutom ay isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao. Mahalaga rin ito sa pagpapanatili ng moral ng hukbo, kaya't araw-araw pinapahusay ng mga metal golem ang kanilang kakayahan sa pagluluto. Nagtanong ang isang mall sa commander kung kailan sila lilipat. Ang binata ay sumagot, hanggat maaari palete. Mas importante ngayon ang kalagayan sa labas. Nais malaman ng ating bayani kung sino ang magwawagi. Kailangan niyang dalhin kahit ilang nagising na sirang. Susugod ang mga tagalinis ng basura ng buong lakas nila. Ang golem ay nag-alok sa may-ari ng isang tasa ng mabangong kape. Sinabi ni Yo Sang-won na ang kape sa mga Dongyeon ay iyon ang eksaktong kailangan niya. Iniulat ng sistema na maganda ang nagawa ng manlalaro sa paghati-hati ng mga kalaban. Ngunit ang pakikipaglaban ng walang karangalan, na nagpapalakas sa mga puwersa ng kasamaan, ay hindi paraan ng isang kabalyero.